Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya at pagliligtas sa ating nagulong piling, sa salay hanguin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay naoraw. Lulugin, lulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na mawain. Angeles sa kaitaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, banal, at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata.
Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Panginoon sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, at purihin ang lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpapailanglang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri at sumasamba sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 25 sa atin pong mga imnaryo. Magsaya tayo ngayon, at tayo'y nakatipon, umawit ang hinahon sa ating Panginoon.
patuloy na papurihan ang marangal, banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 42 ang atin pong susunod na awitin. Pasalamat ang siyang hinanap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha, kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Ikaw rin ang naawa at nahabag
Tinawag mo po ang aming ama at ang aming ina. Inilagay mo po sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naglingkod po sila sa iyo ng buong puso, buong isip, buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa iyo pong banal at malinis na pangalang Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami sa Huwebes po ng araw na ito. Una na po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa mga tahanan at mga tirahan ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan po namin at mga kapatiran. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, Panginoon, ipinaiilang lang namin sa iyong kaharian sa langit ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo sa mga araw na nagdaan na ipinautang mo po sa amin. Ama, pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. Hindi mo po kami ipinaubaya sa biglang kamatayan at mga mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya at sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. Higit sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Hindi mo po kami pinabayaan. Kami po, Panginoon, lagi mong pinakakain at pinaiinom, hindi lamang ng aming mga lupang pangangatawan, kung hindi ng pagkain ng aming mga kaluluwa, na tunay na inumin ang iyong mga banal na salita, ang iyong ebanghelyo, na kung ito po ay aming pinakikinggan at tinatanggap at isinasakatuparan sa aming mga hiram na buhay, sa araw-araw po'y nadarama namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagkukopkop, ang iyong pagbibiyaya. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Hindi lamang kami, kung hindi maging ang aming sariling mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay, at ang aming mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga ang maraming mga lalaki at mga babae na sa araw-araw ay tinatawag mo po mula sa bunto ng karamihan sa iba't ibang bansa't mga bayan sa buong sanglibutan. At ang iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, kaming lahat, Aman Diyos, lagi mong pinariringgan ng iyong banal na ebanghelyo. Maraming salamat po sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, kung kami po'y nagkulang at nagkasala sa iyo, huwag mo sanang gawing kadahilanan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong banal na ebanghelyo sa Huwebes po ng gabing ito. Sapagkat nalalaman naming hindi mo tinatanggap, hindi mo dinirinig ang mga pagsamba ng mga taong mga makasalanan, patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, gamitin mo po sanang tulad sa isang mabuting kasangkapan ang iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, bigyan mo po sana siya ng matinding banal na pagkatakot sa iyo, na siya po sana ang una mong gawing sumusunod sa lahat ng kanyang itinuturo at iniaaral. At kung mapakinggan po ng mga kinauukulan ang kanyang tinig, masumpungan nila, Panginoon, ang iyong pagpaparanas at pagpapakilala sa lahat na ikaw nga ang tunay na Diyos, na sa huling araw na ito pumapatnubay sa amin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw ang aming obispo, ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming saserdote, Diyos at tagapagligtas, na kailanman ay hindi ka po namatay. Ikaw ang umuugit sa amin, sumasampalataya po kami, hihipuin mo po kami sa loob ng aming mga tahanan, palalakasin mo po't pagagalingin ang maraming sa amin pinadadapuan mo ng iba't ibang karamdaman,
Bibigyan mo rin ng kalutasan ang lahat ng aming mga pang-araw-araw na mga suliranin sa buhay. Gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal. Masumpungan mong ipinaglilingkod namin sa iyo ang buhay na ito ng aming buong puso, buong isip, buong lakas hanggang aming kamatayan. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. Atin na pong husayin ang ating sariling mga kaluluwa. Kunin na po natin ang ating mga banal na kasulatan. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa Exodus, Kapitulo 20 at versikulo 13. Una po nating babasahin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan, Thou shall not kill. Exodus Kapitulo 20, versikulo 13, sa Bibliang Tagalog, Huwag kang papatay. Ito po marahil ang isa sa pinakamaiksing paksa sa mga pagkakataon po na tulad nito. At ito pong Exodus Kapitulo 20, versikulo 13, Huwag kang papatay, ito po ay bahagi ng 2 tapyas na bato na isinulat ng daliri ng Diyos. Ipinagkatiwala kay Moses, ipabasa, sundin ng kanyang bansa ng Israel, na sa pagkakataong pong ito nang ipagkaloob kay Moses, ang bayan po ng Israel ay tatawid na lamang para lumipat sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanilang magulang na si Abraham, ang lupain na binubukalan ng pulot at ng gata. Ito ang saligang batas ng bayan ng Israel na bayan ng Diyos na inalabas niya sa loob ng 400 taon ng pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ito po ay mga salita ng Diyos. Ito po ang palatuntunan ng Diyos na ito ay mulit-muli ipinabasa, paulit-ulit, ipinarinig ni Moses sa bansa ng Israel, hanggang sa araw nga po na sila ay tatawid na lamang ng ilog ng Jordan at ipinag-utos na mainam na huwag nilang kalilimutan. At kasama po ng 2 tapyas na bato ang kautusan ni Moses na propeta, na sumulat din naman ng iba't iba pang mga kautusan. Marami po ang kautusan, hindi lang 10 commandment. Napakarami po. Ngunit sa ating pag-aaral, ibinangon ng Diyos ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 13, sapagkat ang mga bagay ng una, ang wika ni Apostol Pablo, ay nangapasulat sa ikatututo natin. Ngayon po ay 2016 na, at ito po ay kinakailangang pag-aralan sapagkat ito po ay isang malaking katanungan bumabalot sa puso at isipan ng mga nakikinig o ng mga tao. Nakikita po natin ang malimit na pagpatay. At sa ating nga pong inang bayan, marami nang bumabangon na mga haka-haka. Magmula nang maupo ang ating Presidente Duterte at ang kanyang mga kasama, araw-araw po tuwing magbabasa tayo at makikinig at manonood sa ating television, sa mga dyaryo, radyo, araw-araw po maraming itinutumba, maraming pinapatay ika nga na mga drug addict, mga drug pusher, at kung ano-ano pang mga taong napapasama sa tinatawag na mga kriminalidad na itinutumba ng ating tinatawag na pamahalaan. Kaya nga upang ito po ay ating maliwanagan ang Exodus Kapitulo 20 at versikulo 13, huwag kang papatay, na siyang ika-6 na utos na isinulat ika ng daliri ng Diyos.
Kanino po baga ang mga kautosang ito ipinatutungkol o ipinag-uutos ng Diyos na kanilang tutuparin? Bagaman alam na natin, binanggit ko na sa inyo, ito po ay sa bayan ng Israel. Para maliwanagan po natin ay basahin natin isa-isa ang mga kautusan. Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 ang siyang pinakaunang kautusan. At sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Dito lamang po sa mga unang kautosang ito, sa 2 tapyas na bato, mababasa na natin na napakamahigpit na kautusan ng Diyos. Yung magkakaroon tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa katotohanan po, iisa lamang ang Diyos Yun nga pong Diyos na walang anyo, walang larawan, walang buto, walang laman, pero siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero nalalaman po natin halos ang buong sanglibutan napangibabawan nitong iglesyang kinagisnan ng buong sanglibutan na ang kanilang itinuturo, yung kanilang papa, kahalili ng Diyos, Vicarius Filii Dei. At alam natin ang katakot-takot na mosaic, mga larawan, mga inanyuan, mga inukit, sa pilak, sa ginto, sa kahoy, kung ano-ano, na ginagawa nilang mga Diyos-Diyosan. Dito'y ibig ipakilala ng Diyos. Kung ipinag-uutos man niya na huwag kang papatay, pinakamabigat po na kasalanan na magagawa ng isang tao yung tinatawag na tayo po ay gagawa ng ibang Diyos, na tayo po papalitan natin, sisipain natin, at maglalagay tayo ng mga Vicarius Filii Dei. At gayon din naman, yung mga iglesia at mga relihiyon na nanggaling sa simbahang Katoliko, na dyan nga po nanggaling ang mga Protestante, na sila naman tatlo ang Diyos, Holy Trinity, at yung iba naman merong tinatawag na sugong anghel, yung obispo, sugong anghel, yung kanila namang Panginoong Jesucristo na ipinakikilala sa atin na Diyos na nagkatawan tao, ginawa lamang nila na isang ordinaryong tao. Kaya nga po, mga kapatid at mga magulang, hindi ko na palalawigin ang ating pag-aaral. Ipinaunawa ng Diyos, pinakamabigat, unang-unang utos na magagawa kung susuwayin ng tao, pinakamabigat na kasalanan na walang kapatawaran. At kung paano pinatutunayan ang pagsamba sa larawan at pagkakaroon ng ibang Diyos na wala talagang kapatawaran, malimit nating mapakinggan ang kasaysayan na napasulat sa buhay ni Propeta Jeremias sa 7:14 hanggang 18. Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginagawa ng Israel na aking bayan sa mga lansangan ng Jerusalem at lansangan ng Huda? Anak, namumulot ng mga kahoy, ang mga ama naghahanda ng pangparikit, ang mga ina nagluluto ng masa para gumawa ng tinapay at ng mga inumin upang ihanda nila sa reyna ng langit. Yung tinatawag na piyesta-piyesta, yung pagpoprosesyon. Basahin po ninyo Jeremias 7:14 hanggang 19. Magsaliksik naman kayo. Ang wika ng Diyos kay Propeta Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito, yung mga nagpoprosesyon, yung mga sumasamba sa mga larawan, sapagkat hindi kita pakikinggan. Sa makatwid,
Pinakamalaking kasalanang magagawa ng tao ang tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagsipa nila, pag-alis nila sa Diyos bilang nag-iisa na buhay na Diyos na walang larawan at walang anyo, walang kapatawaran yan. At susumpain ng Diyos hanggang ika-3 at ika-4 na salin ng kanilang mga lahi ang mga gumagawa ng ganyang mga bagay. Atin pong natunghan, nabasa mula sa Biblia, ito po ay talagang tunay na mga salita ng Diyos. At ito nga po ay sinulat ng mga daliri ng Panginoon Diyos. At ang ika-6 nga po dito sa 20:13, ang wika sa atin, huwag kang papatay. Ano ba talaga ang tunay na ipinangangaral, itinuturo ng Diyos tungkol sa tinatawag na pagpatay? Marami nga pong pinapatay. At alam naman natin, yung pinapatay, yung mga kriminal, yung mga masasamang mga tao, at ngayon ay ibig ng ating pamahalaan na maibalik na muli ang tinatawag na death penalty sa lahat ng mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Makinig po tayo. Hindi po basta kriminal papatayin, hindi po basta nakagawa ng isang pagkakamali babarilin o papatayin. Meron pong batas na pinaiiral. Una nga po ang Diyos, kaya ito nga po'y ating pinag-aaralan. At sa huling araw na ito, dapat ba nating kilalanin? Dapat ba nating sang-ayunan? Dapat ba nating igalang ang mga pinuno ng bawat bayan, bansa, sa lupa at kaharian sa lupa na nagpapataw ng kamatayan sa mga kriminal? Paano pinatutunayan sa atin na itong tinatawag na 2 tapyas na bato? Ito nga po ang saligang batas na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang bansa ng Israel bago sila tumawid ng ilog ng Jordan at kanila nang tanggapin ang pamana ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham. Buksan po natin at ibalik ang kasaysayan sa panahon ng ang lalaking si Moses. Isinusulat ang aklat na Deuteronomio. Sa kanyang Kapitulo 1, versikulo 3, ganito po ang pagpapatunay. At nangyari ng ika-40 taon, ito po, alam natin, magmula Ehipto, binuksan ng Diyos ang dagat na mapula, pinatawid ang bansa ng Israel, naglakbay sila ng 40 taon. Alam po ninyo, kung titignan ninyo sa mapa, hindi po naman tatagal ng 40 years kung lalakarin man ng tao magmula Ehipto, doon pagtawid sa ilog na mapula, hanggang sa tinatawag na ilog ng Jordan, doon po sa bukana ng tinatawag na Kanaan, hindi po aabutin ng 40 years. At kung pag-aaralan ninyo at babasahin, kaya umabot ng 40 years, dahil nga po sa galit ng Diyos, matigas ang ulo ng mga Israelita, kaya sila po ay ibinibigay ng Diyos sa pagkalito. Sa katunayan po, paikot-ikot lang sila sa Saudi Arabia. Mga kapatid at mga magulang, paikot-ikot lang sila sa mga kabundukan. At yun ay umabot ng 40 taon. Sa madalit sabi, sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, para sila parusahan ng Diyos, ibinigay sila sa pagkalito, yung ilang araw lang lalakbayan o ilang buwan lamang, umabot ng 40 years, dahil yun ay sumpa ng Diyos sa kanila. Balikan po natin ang ating pag-aaral, Deuteronomio Kapitulo 1, umpisahan po natin sa 3 pababa. At nangyari ng ika-40 taon, ng ika-11 buwan, ng unang araw ng buwan na nagsalita si Moses sa mga anak ni Israel, tungkol sa lahat na ibinigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. At ang wika ni Moses, ang Panginoon Diyos, nagsalita sa atin sa Horeb, na nagsasabi, ako ay nakatahan ng malaon sa bundok na ito,
narito aking inilagay ang lupain sa harap ninyo. Ito po, nakaharap na po sila sa lupain ng Kanaan. Tatawirin na lamang nila ang ilog ng Jordan. Inyong pasukin, ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi. Hindi ko na po uulit-ulitin. Ito nga pong salitang Deuteronomio, ang ibig sabihin, ang pag-uulit-ulit ng mga kautusan ng Diyos sa lupaing pangako bago tumawid ng ilog ng Jordan. Deuteronomio, inulit-ulit ni Moses ang lahat ng kautusan. Una na nga po, yung 2 tapyas na bato. At ang iba pang mga kautusang isinulat ni Moses sa kanyang 5 aklat. At dito po, mga kapatid, maliwanag na ibig ng Diyos pagka sila po nakapagtayo na ng kanilang sariling kaharian, ng kanilang sariling gobyerno. Ang 2 tapyas na bato po at ang mga kautusan ni Moses bilang isang propeta, ito po ang kanilang magiging konstitusyon o saligang batas. Ang wika ni Moses, hindi ko kayo madadala na mag-isa. Marami kayo, napakarami niyo, sindami ng bituin sa langit. At hindi ko na palalawigin ang ating pag-aaral. Pinagutusan sila ni Moses na sila'y maghalal ng pinuno sa bawat 1,000 Israelita at sa bawat 100, sa bawat 50 at sa bawat maliliit na komunidad, magkakaroon kayo ng inyong pinakapinuno, maghahalal kayo ng ayon sa inyong minagaling at minabuti na merong katalinuhang mamuno sa inyo. Yan ang tinatawag na pasimula ng gobyerno, division of responsibilities. Katulad natin sa ating inang bayan, merong tinatawag tayo na mga barangay. Meron tayong tinatawag na kongresista. Meron tayong mga senador. Meron tayong kung ano-anong mga katungkulan sa bawat sangay ng ating gobyerno. Na ang lahat po ng iyan ang talagang pinagmulan. Ito po ang bansa ng Israel na sila'y nagkaroon ng kanilang mga pinuno, tagapamahala. Magmula kay Moses na noon ay pangkalahatan, ngunit nang sila po makatawid na at manahin na ang kanilang sariling bayang ipinangako ng Diyos sa kanilang ama na si Abraham, napahiwalay na po. At nung pagkakataong yon, pinagsabihan ng Diyos si Moses, Moses, hanggang dyan ka lang sa bundok, hindi ka natatawid, ipinakita ko lang sa iyo, ipinatanaw ko lamang sa iyo. Hindi ikaw makapagpapatuloy sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata. At ayon nga po sa kasaysayan, nang hindi na makasama nila si Moses po binawian ng buhay sa edad na 120 taon at natulog siya, nalipos ng mga tinatawag na kalwalhatian, mga pagpapala ng Diyos, na ayon sa kasaysayan ng kanyang buhay, hanggang edad na 120 bago namatay. Napakaliwanag ng mata ni Moses at napakalakas pa rin ng kanyang katawan. Ang 2 tapyas na bato at ang mga kautusan ng mga propeta, siya nga pong ipinagkaloob ni Moses sa kanyang mga kapatid na mga Israelita sa kanilang pagpasok sa bansa na binubukala ng pulot at ng gata. At kung bagaman may utos na huwag kang papatay, ngayon, kung halimbawa ang isang Israelita pumatay pa rin, ano naman ang batas para sa mga pumapatay ng tao? Exodus 21:24, ang wika dito, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Paano ito? Anong ibig sabihin ito? Ituloy natin, 21:12. Ang sumakit sa isang tao, yung talagang sinadya ang pagsakit sa tao, na ano pa at mamatay, ay papataying walang pagsala. Itong tinatawag na murder. In reality, a commission of murder.
meron ka talagang intensyon na pumatay ng tao, ikaw walang pagsalang mamamatay. Yan ang tinatawag na death sentence. Ngipin ika sa ngipin, paa kong paa, kamay kong kamay. Kung halimbawa, meron kang sinaktan, sinuntok mo sa muka, nabungi, bubungiin ka rin. Ngipin mo ang kabayaran. Kung pinutulan mo ng kamay, puputulan ka rin ng kamay. Kung pinutulan mo ng paa, puputulan mo ng paa. Ang gumawa ng pagputol ng paa ng kanyang kapwa. 21:15, ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina, papataying walang pagsala. Tandaan po ninyo, ito'y kapanahunan ng bansa ng Israel. At nang ito'y mapasulat, isinulat ni Moses sa aklat ng Exodus, nang sila po ay kalalabas pa lamang sa bansa ng Ehipsyo, nagbigay na rin ang Diyos ng mga kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ito po ay wala po ito sa 2 tapyas na bato. Ngunit ito po ay isinulat ni Moses sangayon sa ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Gagawing batas ito para sundin ng mga anak niya habang naglalakbay sa loob ng 40 taon sa ilang kailangan meron din silang mga batas na susundin. Pag sinaktan mo ang iyong ama, pag sinaktan mo, makinig kayo, pag sinabing sinaktan, hindi mo pa pinatay. Sinugatan mo lang, sinipa mo lang, minura mo lang, tinadyakan mo lang ang nanay mo o tatay mo, ay papataying walang pagsala. Death penalty kagad ang aabutin mo. Kamukha po ngayon, kahapon lamang may balita na sa Pilipinas na naman, 2 mag-asawa, pinagsasaksak ng kanyang anak na batang-bata. Siguro nabalitaan ninyo yan, namatay yung nanay, yung tatay sugatan sa kanyang kamay, at ang ipinanaksak, itong mga bubog ng salamin, yung mga basag na salamin na napulot sa kung saan, pinagsasaksak ang kanyang ama at ang kanyang ina. At sangayon sa balita, ito raw po pinagsususpetsahan na under the influence na naman ng illegal drug sa ating inang bayan. Napakaliwanag po! Saktan mo lang ang nanay mo, ang tatay mo. Death penalty ka na. Sa 16 ng 21 ng Exodus, at ang magnakaw ng isang tao, ayan, sa mga kidnapper, ipagbili. O hindi ba maraming ganyan? Sa Pilipinas, ang daming nawawalang mga teenager na mga kabataan, mga babae at mga lalaki, ipinagbibili. Yung iba naman kinukuha ang tinatawag na body part, kinukuha ang kidney, kinukuha atay. Pagkatapos ipinagbibili sa mga mayayaman, papataying walang pagsala. Ang sinamang kidnapper ng tao, papataying walang pagsala sa mga kidnapper. Nakikita natin sa Pilipinas pagka ang mga kidnapper mga makapangyarihang mga tao, pagka ang mga murderer, mga kapatid, anak ng senador, anak ng kongresista, malakas sa presidente. Nakita ninyo yung mga biskonde, kaawa-awa naman si Ginoong Biskonde. Nasira ang buhay, pinatay ang asawa, ang mga anak na dalaga na magaganda, pinagpapatay pagkatapos gahasain. At pagkatapos na may napatunayang mga anak ng isang kung anong makapangyarihan sa gobyerno, nakulong ng ilang taon, pagkatapos napawalang saysay, kahabag-habag na pamilya, namatay tuloy si Bisconde. Mga kapatid, nadurog ang puso. Bakit? Hindi nakapagtamo ng tinatawag na hustisya ang kamatayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa 17 ng 21 Exodus, at ang lumait sa kanyang ama, magmura sa kanyang ama, at sa kanyang ina, papataying walang pagsala. Pag minura mo tatay mo, minura mo nanay mo, at nung araw ang pagpatay, wala pa silya elektrika. Dadaling ka sa gitna ng bayan, pupukulin ka ng bato ng mga tao hanggang sa ikaw ay mamatay. 18. At kung may magbabag, nagsuntukan, at sakta ng isa ang isa ng bato o ng kanyang sinuntok
at hindi mamatay, kung hindi mahiga lamang sa banig, nagkasakit lamang, hindi makapagtrabaho, hindi makalakad, 19 ng 21 ng Exodus, kung magkagayon, magbangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ligtas nga. Kung halimbawa, nakipagsuntukan ka, yung nasuntok mo, yung nagulpi mo, na-ospital, mga kapatid. Pero gumaling, nakatayong muli, ligtas ka. Ligtas nga yung sumakit sa kanya. Ngunit, pagbabayaran lamang niya ang panahong nasayang at kanyang pagagalinging maigi. Yan tinatawag naman na physical and moral damages. Hindi ka papatayin, pero babayaran mo, napinsala mo. Ayan, yan ang sinusunod ngayon ng halos lahat ng mga bansa sa lupa, at yan po nanggaling sa mga kautusan ipinasulat ng Diyos kay Moses at sa iba pang mga propeta. Ngayon, kung ang kamatayan ng isang masamang tao ay kalooban ng Diyos, kinasangkapan lamang yung pumatay. Ano ang tinatawag na itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan? Exodus 21:12. Ang sumakit sa isang tao, makinig tayo mga kapatid, ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papatayin walang pagsala. Sa 13, kung hindi sinasadya ng isang tao, eto, makinig tayo, kundi, eto ang ating pag-aaral, kundi Diyos ang wika, Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, lalaanan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. Ano ang ibig sabihin nito? Kung isang tao ay pumatay, hindi sinasadya, yung pala kalooban ng Diyos. Kriminal, hindi mo nalalaman, o masamang tao sa Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Lalaanan kita ng isang dako na iyong tatakasan. Papatnubayan ka pa ng Diyos. Pumatay ka ng isang kriminal. Pinatay mo. O hindi mo man sinasadya. Kamukha po nang nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. Kamukha nung dalawang kriminal na driver ng isang taxing kolorum, yung mga babaeng na sasakay nila, ginagahasa nila. Anong ginawa ng isang pulis nang mahuli yung isa? Binaril mismo. Ipinasok sa presinto tapos pinatay. Ayon sa balita, nanlaban ng agaw daw ng baril, kaya inunahan na ng mga pulis. Sapagkat yun ang sigaw ng mga babaeng ginahasa, patayin na ninyo yung mga hayop na yan, mga demonyo yan. Patawarin ako ng Diyos, Hindi dapat mabuhay ang mga yan. Kung kalooban ng Diyos na yung pulis na yon kasangkapanin para patayin ang kriminal na rapist na ito na walang hiya na ito, kung pumatay ang isang tao na kalooban ng Diyos, ang Diyos gagawa pa ng paraan para ang pumatay na pulis hindi maakusahan. Lalaanan kita ng isang dako na iyong tatakasan. Sa makatwid dito, galit na galit ang Diyos talaga sa mga kriminal na pumapatay, nanggagahasa, nagnanakaw, nangre-rape. Talagang galit ang Diyos dyan. Kapag ang pinatay ng isang tinatawag na tao ay ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat masama ang kanyang pinatay, kriminal, ang Diyos pa ang gagawa ng paraan para maabsuelto ka. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Nang magkatawan tao na po, eto na ang magandang tanong. Ang aking mga binasa, panahon ng bansa ng Israel, matandang tipan. Ng panahon po ng bagong tipan, nang magkatawan tao na ang Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, at nang mangaral na po siya ng kanyang mabubuting balita o ng kanyang ebanghelyo, ano nga po baga ang pananaw ng ating Panginoon na ipinakikilala niya tungkol sa ika-6 na utos na isinulat ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato na huwag kang papatay, na ito po ay umiiral noon sa bayan ng Israel. Mateo Kapitulo 5 versikulo 38, sa bagong tipan, narinig ninyong sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan po ang batas ng Diyos. Panahon ni Moses, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanyang kanang piske, iharap mo naman sa kanya ang kabila.
narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, kapuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiibig, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat ang kanyang araw sa masasama, sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito pong utos na ito ng ating Panginoong Jesucristo, ito po'y totoo, nang magkatawan tao na po siya, yung matandang tipan, nauwi na lamang sa 2 kautusan, Mateo 22:37. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Paano mo maiibig ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip natin? Alam natin, ang Diyos walang laman, walang buto, walang larawan. Ang wika ng ating pag-aaral, 22:38 ng Mateo, ito ang dakila at pangunahing utos. Iibigin natin yung Diyos na walang larawan, walang anyo, wag natin siyang papalitan, wag tayong magpapalit na tulad ng simbahang Katoliko, Vicarius Filii Dei ang mga papa sa Roma. Ang ibang iglesia naman, sugong anghel, yung obispo, si Kristo'y tao, sinipa ang Panginoong Jesucristo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ano ang ikalawa? Ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ano ngayon ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Nang magkatawan tao na siya, narinig ninyong sinasabi, mata kong mata, ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo maging ang inyong mga kaaway. Kung ang kalaban mo sinampal ka sa kaliwa, hiarap mo pati ang kanan. Sapagkat ito na ang panahon na ang dapat na nating kilalanin, hindi na ang tinatawag na materyang parusa sa kapwa kaparusahan. Ang dapat na nating kilalanin ang mabuting balita, ang bagong tipan sa kanyang dugo. Ang tayo pong lahat ay mga ibigan, ibigin natin maging ang ating mga kaaway. Ano nga ang mamanahin ninyo? Kung iibigin lamang ninyo ang wika ng Panginoon, yung umiibig sa inyo, anong aasahan ninyong ganti? Sa mga tuwid, dito po, binago ng ating Panginoong Jesucristo ang tinatawag ng ngipin sa ngipin. At ang lahat ng tao, makinig po tayo mabuti, ang lahat ng tao, ibigin natin, kahit na mga kriminal, kahit na mga magnanakaw, wala tayong kaaway, kaibigan natin silang lahat. Ang question po, kapatid na si Rilo, bakit ang paksa natin, wag kang papatay? Sa huling araw na ito po, laganap ang tinatawag na pagpatay. Lalo na nga ng mga drug addict. Sino ba yung mga drug addict na yan? Salot ng lipunan yan. Yan yung mga kriminal. Naku, hindi naman pupuksain ang mga yan, pupuksain yan ang sangkalupaan, ang lahat ng tao, mabubuwang, masisira ulo. Papatayin lahat, mga kapatid, ng illegal drug. Ang mga puso, isip at kaluluwa ng lahat ng tao, yan po galamay ni Satanas. Ang hindi susunod sa kautusang ito ng Panginoong Jesucristo, na iibigin natin maging ang ating mga kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, ito ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at ng ating buong buhay. Mga kapatid, kung hindi naman natin susundin ang kautusang ito ng Panginoon, ano naman ang tiyak na aanihin natin pag hindi natin inibig ang ating mga kapwa-tao? Dito po, ibig kong malaman ninyo na ang mga aral ng Panginoon, ito po'y aral pag-iibigan sa ating kapwa-tao. Makinig po tayong mabuti para wag tayong mataranta. Talaga pong ayaw ng Panginoong Jesucristo na ang sino man ay mapahamak o mapatay o mamatay, higit na nga sa lahat, maitapon sa impyerno. Nagkatawan tao ang Diyos.
para magkaroon tayo ng katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya siya nagkatawan tao para maligtas tayo. Basahin po natin ang 14:14 ng ikalawang aklat ni Propeta Samuel. Ang sistema nga po, sa katotohanan po, wala pong nagtuturo nito Ito nga pong Iglesia Apostolika Katolika Romana, na noong pang 521 sa pamumuno ni Constantino at ng kanyang ina na si Reina Elena, magmula noon hanggang ngayon, ang pagpapalit-palit ng mga leader nila, ang mga papa sa Roma, wala pong naiturong mabuti. Kaya nga, sila pa ang nagmamalaki, sila pa ang nagpapakilala na pinakamalaking iglesia sa buong lupa, pero patuloy ang kasamaan. Magmula sa mga hari, mga reyna, presidente, senador, kongresista, puro katiwalian, puro katoliko lahat yan. Mga kapatid at mga magulang. Ang iba naman, miyembro ng mga anak ng Iglesia Apostolika Romana, Katolika Romana sa Amerika, puro protestante, mga leader ng gobyerno dito at sa iba't ibang bansa, lalo na sa Europa, puro kurap. Nilalahat ko na, Romanos 3:10 hanggang 18, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Ang buong sanglibutan ng mga ngaral nila, Iglesia Apostolika, Katolika Romana, walang naiturong mabuti. Ngayon, ang tanong po natin, kung hindi natin susundin ang dalawang kautusan ng Panginoong Jesucristo na iibigin natin ang Diyos, walang laman, walang buto, walang larawan, hindi tayo sasamba sa mga birin, sa mga santo, sa mga anyo, sa mga ginto, sa mga pilak. Hindi natin siya papalitan, wala tayong Vicarious Filidae. Pag hindi natin sinunod yan, mga kapatid at mga magulang, at iibigin natin ang ating kapwa, pag hindi natin inibig ang ating kapwa-tao, maging ang ating mga kaaway, ano po ang tinitiyak na ganti na tatanggapin natin sa ating Panginoong Jesucristo? Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 22, tunay na sinasabi ni Moses, ang Panginoon Diyos magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na ito'y nasa inyo'y sasalitain niya. Mahigit 1,000 taon, buksan ninyo Deuteronomio 18:15 at 18, ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ni Moses na sinasabi, ako'y magtatayo ng isang propeta na katulad mo, Moses, sa gitna nila. At pagdating ng propetang yaon, sa kanya na sila makikinig. Sino ba yung propetang yaon? 3:23, at mangyayari ng bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon, ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Versikulo 20, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ito, ang sino mang hindi makikinig doon sa propeta na isusugo ko mula sa gitna nila, si Kristo Jesus, ito nga ang Diyos na nagkatawan tao, papatayin. Ano bang uri ng kamatayan? Isipin niyo yan, death penalty. Anong klaseng death penalty yon? Hindi po ordinaryong kamatayan. 21:8 ng Apokalipsis. Ang hindi mananampalataya, ang hindi sumasamba sa Diyos na tunay, ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa mga may maling pananampalataya, sa mga kriminal, sa mga sinungaling, sa mga mananamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Kaindik-indik. Yung 2 utos lang, pag hindi mo sinunod, may death penalty ka na. Hindi basta kamatayan sa laman, kamatayan sa kaluluwa. Yan ang tinatawag na impyerno. Kaya nga po mga kapatid, dito ipinakilala ang kahalagahan ng utos ng ating Panginoong Jesucristo, na talagang kailangang mamahalin natin ang kapwa-tao natin, na kailangan tayo'y mag-ibigan, tayo'y magpatawaran. Ito po ang kautusan sa pakikipagkapwa-tao, mga kapatid at mga magulang. Ang sistema nga, kung tayo nga, minamahal mo naman yung kaibigan mo, minamahal mo naman yung kapwa-tao mo, yung mga kaaway mo,
tuwing makikita ka naman ng kaaway mo, sinasaktan ka, minumura ka, sisipain ka, re-rapin ka, hold upin ka. Ano naman ang gagawin natin? Sabihin mo nang ikaw ay Kristiyano, sabihin mo nang ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili? Hindi mo ba ipaglalaman ang iyong buhay? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay ibibigay ng tao alang-alang sa kanyang buhay. Yun tinatawag na self-defense. Kaya nga kung ay isang anak ng Diyos, kung ay isang Kristiyano, kung ay isang taong mabait at sumusunod sa utos ng Diyos, makapatay ng isang kriminal, mga kapatid. Ginawa lang niya para ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Hindi ko naman kilala yung buwisit na demonyong hold-upper na yan. Nakakala ko driver lang ng taxi, sinakyan ko, hinold up ako, ginahasa ako, pinatay ako. Pero nakipaglaban ako. Pinagtangkaan akong gahasain, halayin, pero napatay ko siya. Kayo na magpapaliwanag sa sarili ninyo, sa konsensya ninyo. Yung pagpatay ba ninyo, dapat ba kayong parusahan ng death penalty? I don't think so. Mga kapatid, kalooban na ng Diyos yun. Kaya nga, ito po ang ating pag-aaral, unawain ninyo. Kaya nga, bilang huling tanong, sa atin pong kapanahunan sa ngayon, ano po baga ang katunayang meron ngang mga pagpatay sa masasamang mga tao o death penalty na ito'y kalooban ng Diyos na nasa langit? Ayon po sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, basahin po natin ang kanilang pagpapaliwanag. Sapagkat sa bansa ng Israel, babasahin ko pong muli Exodus 12, Kapitulo 21, 12. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay, papataying walang pagsala. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papataying walang pagsala. Pagka talagang wika nga pinagtangkaan mo yung tinatawag na minarder mo, pinatay mo, sinaktat mo't namatay, papatayin ka. Deliberate killing yun Pero sa 13, at kung hindi sinasadya ng isang tao, ayan po, sa bansa ng Israel, ito sinasabi ko nakapatay ako, hindi ko sinasadya dahil gagahasain ako kinidnap ako, pinagsamantalahan ako, pero lumaban ako, self-defense, pinatay ka Kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ang Diyos na ang gumawa ng paraan, kaya napatay ko yung demonyong ibig akong gahasain. Halimbawa, ay lalaanan kita ng isang dako na iyong tatakasan. Ang ibig lang ipakilala ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng paraan para maabsuelto ako. Nakapatay ako, hindi ko sinasadya hinold up ako Mga kapatid at mga magulang, ipagtatanggol ko ang aking sarili, ang aking buhay. Tulad ng sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ibibigay ng tao alang-alang sa kanyang buhay. Live or be killed. Talagang pipilitin ko lang mabuhay. Kaya ang Diyos gagawa ng paraan nang tinatawag na ako ay huwag maparusahan ng kamatayan o ng death penalty. Sangayon sa ating pag-aaral. Kaya nga, balikan natin ang ating pag-aaral. Paano po lubusang ipinaliliwanag maging ng mga apostol na meron talagang death penalty sa mga masasamang mga tao na ang mga kahatulang ito ay kapahintulutan ng Diyos. Itong mga kriminal na talagang sinasadya ang pagpatay, sinasadya ang pangkikidnap, sinasadya ang tinatawag na pagiging adik sa mga ipinagbabawal na gamot, sila pa nagbebenta, sila pa mga protektor, sila pa, mga kapatid, ang mga pinagmumula ng karahasan. Talaga bang merong pahintulot ang Diyos na sila'y mamatay? Death penalty? Romanos 13:1 hanggang 4, basahin natin. Ang bawat kaluluwa, lahat ng tao, it doesn't matter whether you are Catholic, whether you are iglesia ng tao, iglesia ni ganon, iglesia ni ganyan, o Hindus ka man, o kung ano-anong relihiyon mo man, it doesn't matter who you are, ang bawat kaluluwa, all souls, pasakop sa matataas na kapangyarihan, to all governments, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, sapagkat walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos.
at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ano ba yung tinatawag na kapangyarihan? Yung mga batas. Kung may batas na death penalty, sundin natin yun, katakutan natin yun. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Ang nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanyang sarili. Sapagkat ang mga pinuno hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa mga kriminal, sa mga masasama. Ba't ka matatakot kung hindi ka pala kriminal? Kaya maraming daldal ng daldal, maraming salita ng salita. Bakit ka magkakaroon ng death penalty? Bakit ka pinapatay ni Ginoong Duterte ang mga sumusuko na mga tinatawag na mga marijuana at mga amphetamine at mga shabu addict? Bakit pinagpapapatay? Wala ikang due process. Sumalangsang sa kautusan na bigay ng Diyos sa mga tagapamahala. Mga kapatid, sapagkat ang pinuno hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawala ng takot sa mga may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti, magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Babayaan mo yung mga kriminal matakot sa kanilang tinatawag na hinaharap na kamatayan. At ang mga pinapatay naman, sangayon sa mga balita, lumalaban naman pala. Siyempre, pagtatanggol ng mga pulis yung kanilang sarili. Gusto ninyo mapatay ang mga pulis? Sapagkat siya, magmula sa presidente. Ito po ang pinag-uusapan, yung mga matuwid na mga halal ng Diyos. Alam po ninyo, sa katotohanan, nung ibang presidente nakaupo sa Pilipinas, Panginoon kong Diyos, nagkakasala kami sa Diyos na hindi namin maipanalangin yung mga presidenta na yung mga senador na yung congressist. Bakit po? Napatunayan sila mismo, mga plunderer. Yung mga general natin, napatunayan sila mismo ang mga tinatawag na protector ng mga illegal drug at ng mga pushers. Sila mismo ang pinaka-hepe, pinaka-pinuno. Kaya hindi ko maipanalangin yung mga nakalipas na administrasyon Pero ngayon nakita ko, ang sinseridad, nitong kasalukuyang nakaupo, kasama nila kami pag ang katwiran, ang paiirali nila. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Dadapwat kung ginagawa mo ang masama, matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak o ng kapangyarihan o ng batas. Sapagkat siya, ang sinumang nasa mataas na katungkulan, ministro ng Diyos, tagapaghigante sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Ang sinumang matuwid na pinuno na nagpapatupad ng batas sa katwiran, sila mga ministro ng Diyos, na kung liliwanagin lang yung salitang ministro, halal ng Diyos, sugo ng Diyos. Mga kapatid, ano po ang banal na ipinapayo sa atin ng Diyos upang tayo sa buong sanglibutan makapamuhay ng isang matuwid na paraan ng pamumuhay na may kapayapaan? Hebreo 13:17. Huling talata na ating babasahin, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ngayon, si Ginoong Duterte, ang presidente natin, mga kababayan ko, wag tayong daldal ng daldal, wag tayong galit kay Duterte, kriminal ikaw, walang due process. Pabayaan ninyo siya. It's all his own responsibility. At siya mismo tumatayo, akin yan, ako ang bahala dyan. Hindi kamukha ng mga naunang presidente, ni walang ginawa. Ilang araw, ilang pagkakataon ng laglag bala sa NAIA terminal, pati matandang babae, mga kapatid, lalabas ng bansa para magpagamot. Akalain mo nahulihan daw ng laglag bala. May bala daw at, nako, Panginoon kong Diyos, maaawa ka sa mga nabibiktima ng mga demonyong, patawarin ako ng Diyos, mga kagawad na yan sa gobyerno. Anong ginawa ni Aquino? Nakangiti lang. Nakatawa lang, Mona Lisa smile. Hindi ko na pakinggang dinalaw ang NAIA, hindi ko na pakinggang sinibak yung kanyang tinatawag na mga tauhan, na mga tiwali. Wala kang marinig, kundi umunlad po ang ating bayan. Mga kapatid, nakatutok po kami diyan. Takot-takot ang namatay sa Mama Sapano. Sino may kapabayaan? Common responsibility mo yan. Ginoong Aquino, ikaw ang dapat sisihin. Yung isang general mo, terminado na pala ang pagiging general
Suspendido na pala, pinabayaan mo pa. Tapos nagtuturo ka ng kung sino-sino na mababa sa iyo. It is your common responsibility. Dapat talaga noon pa siniba ka na. Hebreo 13:17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ayan, magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod, susundin natin. Bakit matuwid? Matuwid na pamamahala. Pasakop kayo sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Kamukha ng sinabi ni Ginoong Duterte, huwag kayong magagalit sa akin kapag ako'y nagmumura. Kapag ako'y nagagalit, hindi ako galit sa inyo. Hindi galit si Duterte sa mga kapwa niya Pilipino na kanyang pinamamahalaan. Kaya siya nagmumura, kaya siya nagagalit sapagkat merong mga taga-pamahala, merong mga general, merong mga pulis, merong mga tinatawag na nasa gobyerno na sila pa mismo ang pinuno ng karahasan. Doon siya nagagalit. Yun ang minumura niya. Ang wika pa niya, hindi ko kayo minumura, minamahal ko kayo, nanghihinayang ako, nagagalit ako. Kung bakit yung mga taong yan, mga kapatid, nagkaroon ng kapangyarihan, sila pa mismo ang nagpalawak ng droga sa ating inang bayan. Napakaganda po. Pabayaanin niyo sila. Pabayaanin niyo si Duterte. Nagpupuyat dahil sa ating mga kaluluwa, sa ating kapayapaan, na parang sila ang mga susulit. Kaya nga sinabi niya, it is all my responsibility. Huwag ninyong idemanda yung aking mga pulis. Ako, ang wika ni Duterte, sisihin ninyo. Kung bakit yung mga kriminal na yan na namamatay, it is all my responsibility. Never during the 6 years of Aquino did I ever hear the same word that Mr. Duterte have said. Ginagaling ko po ang ating bagong tagapamahala upang ito'y gawin nilang may kagalakan, huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y hindi ninyo mapapakinabangan. At ang wika naman ni Apostol Pablo 1 Timoteo 2:1, una-una nga sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manaing, manalangin kayo, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng mga nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at mapayapa sa buong kabanalan at kahusayan, pati mga hari, pati ang mga nasasakupan ng mga hari, iba't ibang katungkulan sa pamahalaan at tayong lahat ng mga tao, manalangin tayo, manaing magpasalamat para ano? Magtamo tayo ng katahimikan at kapayapaan na may buong kabanalan at kahusayan. Bakit? Ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sino ang Diyos na tagapagligtas? Na siyang ating Panginoong Jesucristo, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen! Ang mga apostol mismo nakikiusap, nagtuturo, nagsasabi, magsipanalangin tayong lahat, pati mga hari, pati mga may matataas na katungkulan. Magsama-sama tayong lahat manalangin sa ikapapayapa, hindi lamang ng Pilipinas, kung hindi ng buong sanglibutan. At kung saan gagawin ang mga pananalangin, kung saan isa sa katuparan ng mga utos ng Diyos. Ezra Kapitulo 7, versikulo 23, anumang bagay na ipag-uutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa loob ng bahay ng Diyos ng langit. Ikaw man ang magulang, ikaw man ang ama, ikaw man ang ina, inutusan mo yung mga anak mo, ibig ko, mga anak, linisin ninyo ang bahay habang wala kami ng inyong ina. Mamimili kami o lalabas kami sandali. Pagkatapos kinahapunan, bumalik ka. Nakita mo, ang ginawa pala ng mga anak mo, ang nilinis yung bahay ng kapitbahay. Mga magulang at mga kapatid. Tapos sinabi ng mga anak mo, tatay, nanay, nalinis na po namin yung bahay. Pakita-kita mo yung sarili mong bahay, napakarumi. Nilinis po namin yung bahay ng kapitbahay. Mga may diferensya kayong mga anak. Ang utos ko sa inyo, gawin sa loob ng bahay na ating pag-aari.
Bahay ko, bahay ng nanay niyo, bahay natin. Nilinis niyo yung bahay ng kapitbahay. Ano ba yung bahay na ipinakikilala sa Ezra 7:23? Ano bang bagay na ipinag-uutos ng Diyos ng langit? Manalangin kayo, mga ibigan kayo, mga patawaran kayo, mga kapatid at mga magulang. Sundin ninyo ang utos, igalang ninyo ang lahat ng kapangyarihan. Kung meron death penalty, sundin ninyo. Saan gagawin ang mga pananalangin? Sa bahay ng Diyos ng langit. Ano ba ang bahay ng Diyos ng langit? Unang Timoteo 3:15. Kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo, Timoteo, kung ano dapat ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ang Diyos sa bahay ng Diyos? Na buhay. Bahay ng Diyos na buhay. Na siyang iglesia ng Diyos. Dito tayo mananalangin sa loob ng bahay ng Diyos. Dito tayo susunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin, magpabautismo muna tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Sapagkat si Kristo ang pangulo dito. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya nga ang ibinayad sa iglesia ng Diyos na itinayo niya anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, unang Tesalonica 2:14, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Aklat ng mga gawa 20:28. At narito ang ating Panginoong Jesucristo, si Kristo ang ulo ng iglesia ng Diyos. Ang wika ng Panginoon, San Juan 15:5, ang wika ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang Panginoong Jesucristo po ang Diyos na buhay, na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, iglesia ng Diyos na buhay. Hindi po namatay ang Panginoong Jesucristo. Basahin niyo Mateo 28:20. Ako'y isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung kayo'y hiwalay, wala kayong magagawa. Dito lamang tayo makatitiyak ng kaligtasan. Dito lamang tayo makakatiyak na pakikinggan ng Diyos. Dito po lamang tayo iingatan ng Diyos hanggang sa matamo natin ang ating tinatawag na wika nga gantimpala na buhay na walang hanggan. Dito po namin kayong lahat inaanyayahan. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak, mga magkakaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa mga paglalakbay natin sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.